I've been teaching in Xavier for 7 years now. At Filipino po ang tinuturo ko. Tuwing nagtuturo po ako ng pagsulat sa mga estudyante ko, lagi kong sinasabi sa kanila na napakarami nating mga karanasan. Napakarami nating mga bagay na nararanasan sa araw-araw. At tayo bilang mga tao, mahalaga na balikan natin itong mga to. Dahil sa pagbabalik na yon, dahil sa pagbabalik tanaw na yon, sa pagre-review natin, doon lalabas yung mga bagay na hindi mo naiintindihan nung panahon na nararanasan mo yung karanasan mo. So for this morning, indulge me. Hayaan niyo po akong mag-review. I was bullied as a child. Hindi, joke lang po. Hindi po ako iiyak ngayon. Okay? Hindi po ako iiyak katulad ng libo-libong mga YouTube videos tungkol sa bullying. Nandito ako para i-share sa inyo, para ibahagi sa inyo yung mga natutunan ko dahil nabully ako. This morning, I'll try to show you how bullying has made me into a happier person and how it changed my perspective on how the world treats me. Story number 1. Si G at ang lamesa niya. Nung grade 2 ako, picture po na niya talaga yan. Tinakpan natin yung mata. Nung grade 2 ako, nalubog po ako sa utang. Habang ang mga tao, usually, unang nalulubog sa utang, pagka-graduate nila ng college at pagkakuha nila ng unang lang credit card bill, ako, una po akong nalubog sa utang nung grade 2. Kasi sabi po ni G, tuwing hahawakan ko daw yung lamesa niya, kailangan kong magbayad ng 2 piso. Top 2 po ako nun. Hindi pwedeng matanggal sa honors. Sabi ko, hindi ako magbabayad. Bakit ako magbabayad? Sabi niya, pag hindi ka nagbayad sa akin, mag-iimbento ko ng isusumbong kay Mrs. Santos, yung advisor namin. Mag-iimbento ko ng isang bagay na masama. Sasabihin ko sa kanya na ginawa mo yun. Sa takot ko, nagbayad ako. Araw-araw, tuwing hahawakan ko yung lamesa niya, nagbayad ako ng 2 piso sa kanya. Hindi ko alam kung ba't ko hinahawakan yung lamesa niya, pero hinahawakan ko yung lamesa niya. Pero 20 years later, babalikan ko habang ginagawa tong talk na to. Babalikan ko yung karanasan na yun at marirealize ko, bakit ako nagbayad sa kanya? Top 2 nga ako, pero bakit ako nagbayad sa kanya? Bullying taught me na wala akong dapat katakutan kung wala akong ginagawang masama. Ano magagawa niya kung magsumbong siya? Wala naman talaga akong ginawa. Grade 3, si A at si Miss C. Absent si Miss Beltran, yung advisor ko noon. Grade 3, St. Crispin. Kung top 2 po ako nung grade 2, top 1 po ako nung grade 3. Okay? Sandali. Okay, sige. Absent si Miss Beltran. Reading at language teacher namin siya. At sabi niya, may magsasub. At nang pumasok sa classroom, si Miss C. Okay, wag natin siyang pangalanan. Okay, hindi ko po alam, hindi ko alam kung paano, pero nalaman ko po, alam ko, pagpasok niya, nakawig si Miss C. Babae po siya, ha? Okay? Nakawig siya, as in wig. Okay? So ako, lapit ako dun sa katabi ko, si A. Sabi ko, si Miss Chomi nakawig. Akala ko tatawa siya. Akala ko, kasamahan niya ako dun sa saya ng discovery na yung isa mong teacher, nakawig. Pero sabi niya sa akin, susumbong kita. Oh my God, di ba? Sabi niya, isusumbong kita. Sabi ko, uy, mas malaki at stake ngayon. Top 1 ako ngayon. Sabi niya, bayaran mo ako 10 piso araw-araw. Inflation. Kung 2 pesos lang nung grade 2, 10 pesos nung grade 3. At 20 pesos lang ang baon ko noon. 10 pesos every day, kahit nagugutom ako. 10 pesos every day, kahit ayaw ko yung baon ko at gusto kong bumili ng fried chicken sa kantin. 10 pesos kahit wala na, kahit nabubulunan na ako. At kailangan ko ng inumin. Nagbayad ako sa kanya ng 10 pesos.
Later will I realize, ano bang mali? Ano bang mali sa sinabi ko? Anong pwedeng gawin sa akin ni Miss C kung malaman niya na sinabi ng isang estudyante na nakawig siya? Totoo naman. Bullying taught me na walang masama sa pagsasabi ng totoo. John Michael Cruz Cuepo po ang pangalan ko. Okay. John Michael Cruz Cuepo. John Michael, kasi Legion of Merit nanay tatay ko. Hindi ko alam sila na nakuha. Cruz, ang middle name ko. Apelido ng nanay ko nung bata ako. At Cuepo yung last name ko. Say it with me. Cuepo. Diba? Cuepo. Again here. Cuepo. Cuepo. Diba? Ang kanto, walang class. Diba? Hindi Soliven. Diba? Okay. Hindi Soliven. Cuepo po. Hindi po alam kung Chinese o Ilocano, di ba? At for so long, for how many years, for a lot of years, inisip ko yon, tinatanong ko sa sarili ko, tinatanong ko sa Diyos, kung bakit hindi na lang natapos sa Cruz ang pangalan ko. Bakit siya natapos sa Cuepo? At napansin ng mga kaklase ko yon. Cuepo. Swerte ko, sa Lourdes School of Mandaluyong po ako nag-aral, sa isang eskwelahan na nakaharap sa Shaw Boulevard, kung saan may abundance ng jeep na ang biyahe, Pasig, Quiapo. Di ba natawa kayo? At natawa rin sila. Okay, so every time papasok ako ng classroom, sumisigaw sila, "Ay! Quiapo, 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 Quiapo!" Every day. Every day, sumisigaw sila ng Quiapo, 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 Quiapo. At iniyak ko yun. Iniyak ko yun. Grade 2, grade 3, grade 4, okay? Quiapo. Until isang araw, naglalakad ako sa may crossing. Pauwi. Nagko-commute po kasi pauwi. So papunta dun sa terminal ng jeep, naglalakad ako. Tapos biglang may sumigaw ng pangalan ko. Anong instinct mo kapag may tumawag sa pangalan mo? Lilingon ka, di ba? Okay, lilingon ka at sasabihin mo, "Oy!" So ako, nung narinig ko yung pangalan ko, so I gave into the instinct. Sabi ko, "Oy!" Paglingon kong ganon, napahiya ako. Kasi barker ng jeep yung tumatawag sa akin. That moment, I realized my point kung bakit natatawa yung mga kaklase ko. Kasi katunog naman talaga ng Quiapo ang Cuepo. Nung araw na yon, tumawa ako. At na-realize ko, kung may nakakatawa, tatawa ang tao. At ikaw, bilang tao, kailangan mong tumawa. Bullying has taught me to laugh. To laugh when there's something funny. To laugh even if that something funny is me. Hindi ko pwedeng palitan yung apelido ko, pero pwede kong tanggapin yun. At pwede kong tawanan yung sarili ko kasi Cuepo ang apelido ko. Yung susunod pong picture, okay ha? Yung susunod pong picture, wala pa pong nakakakita nito. Okay? First time po kayo. So feel privileged. Nung natanggap ko po yung mga kopya ng picture na to nung first year high school ako, tinago ko siya agad. Wala akong binigyan. Unlike other people, other first year high school students, kapag natanggap yung grad pic nila, anong gagawin? Ipamimigay. Ako, tinago ko po siya. Kasi alam ko, pagtatawanan siya. Kasi pangit po akong bata. Ayan po my grade 6 graduation picture. Okay. Nakasarap po yung bibig ko. First time ko pong nag-gel dyan. Totoo. First time ko pong nag-gel. Humingi ako sa klase kasi nilagay ko dyan. Okay. Ganyan po, kaya ganyan na itsura natin. Nakasarado po ang bibig ko kasi pag gumiti ako, lalabas yung dalawang malaking ngipin ko sa harap. Kasi nung nagpasabog ng 2 front teeth ang Diyos, sinalo ko pong lahat. Ayan o. Okay. Mas malaki pa yan dati. Tapos tumangkad na ako ngayon. Pangit po akong bata. Isa pang litrato. Swimming varsity po ako. Nakita niyo ako? Ayan. At hindi po bulag yung mga kaklase ko. Nakita nila yan. Nakita nila ako. Nakita nila ako. Kung sino ako, nakita nila ko anong itsura ko. Kaya naman, lahat ng pwedeng maitawag, naitawag na sa akin. Simulan natin sa baboy, 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 negro, negro, negro. Okay? Pagkatapos, okay,
90s ako lumaki. I grew up in the 90s at anong mga sikat na pelikula noon? Space Jam. Okay, sa TV, Looney Tunes. At sinong bida? Si Bugs Bunny. Okay, lahat yan na itawag na po sa akin. Ganun po ako kapangit na bata. Nung lumabas po ang commercial ng Racumin, okay, para po sa mga nabuhay sa 90s, ano yung commercial ng Racumin? Dagga, 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 dagga. Tapos mamamatay yung mga daga sa commercial. Okay, ganun po kung paano ako tinutokso ng mga kaklasiko. Diba? Natapos yung Quiapo, it got old. Napunta sa dagga, dagga. Pag dumadaan ako sa horror, dagga, dagga, dagga. Okay. Hindi ko alam kung saan na yan, pero eventually, I got to accept myself. Eventually, na-realize ko na kung hindi ko tatanggapin ang sarili ko, hindi ako tatanggapin ng ibang tao. Hanggat nakikita nilang nahihiya ako sa kung ano ako, bakit nila ako tatanggapin? Bullying reminds us that we have limitations and that we have weaknesses. Diba? Lagi kasi nating tinitingnan ng bullying, okay? Tinitingnan natin yung bully as a victim. Diba? Ms. Sullivan, anong gagawin mo kung sabihin ni Vince, Ma'am, binubully ako? He'll tell the teacher. I'll talk to the parent, di ba? Don't worry, anak. I'll talk to the parent. I'll tell the teacher. Tama naman. Kasi kailangan pagalitan yung bata. Pero, naisip ba natin kung nasaan yung bata habang kinakausap mo yung magulang? Habang sinusugod mo yung school? Umiiyak yung bata. Pakiramdam niya, biktima siya. O biktima lang siya. Biktima siya na kailangan mong ipagtanggol. At kung hindi natin babaguhin yung ideya natin na ang bullied, biktima, hindi natin masusolusyonan itong problemang to. Kung ipapakita natin sa bata that bullying reminds us that we have limitations. And being aware of those limitations is always good. Hanggat hindi natin sinasabi sa bata yon, walang solusyon itong problemang to. Sasabihin ko sa inyo, this fight against bullying isn't just about having the bully reprimanded. It's about changing the way we look into things, the way we look at things. Kung makikita ng bata na kapag tinutokso siya, na kapag pinagtatawanan siya, pwedeng may nakakatawa naman talaga. Tatawa siya. Kung makikita ng bata na kapag tinutokso siya, pwede niyang sabihin tama na. At pwede niyang sabihin, ayoko na. Hindi niya iisiping katapusan na ng mundo. Hindi siya mag-absent sa school. Kung makikita ng bata na pwede niyang baguhin o pwede niyang tanggapin yung mga bagay-bagay na yon na sinasabi about him, hindi siya iiyak for days on end. Responsibilidad po nating mga matatanda yun. Hindi po bata ang kausap ko. Diba? Hindi po bata ang kausap ko, kayo ang pwedeng magpaliwanag dun sa bata. Sana hindi siya matapos sa pagyakap lang dun sa bata. Sana hindi matapos dun sa pagsabi na, ako nang bahala dito. Stay at home, I'll talk to the teacher. Diba? Kung hindi ganon, may magbabago. Kung hindi ganon, may magbabago. Bullying should be seen as an opportunity to accept weaknesses and to work on them. Ito yung dapat nating ituro sa mga bata. Isa pa, ang pagsusumbong. Hindi nagre-report yung mga bata, di ba? Pero kung makikita nila na swerte sila kasi nasasabi sa kanila kung anong mali sa kanila ng mga bully na yon, dapat din nilang makita na kapag hindi sila nagsumbong, walang magsasabi dun sa bully na may mali din sa kanila. Ang pagsusumbong, therefore, is pagtulong.
While doing my research, nag-research po ako. While doing my research, I tried putting this in the bully in the spotlight sa computer. Sabi niya, the bully word comes from the mid-16th century Dutch word, boel, which meant lover, which is a term for endearment. Diba? And in a way, naturuan akong magmahal ng bullying. Being a bullied person, naturuan niya akong magmahal. At anong sinasabi ko? Hindi magmahal ng ibang tao, kundi mahalin yung sarili ko. Sana yun po ang ituro natin sa mga bata natin, sa mga anak natin. Nakakangiti po ako sa harap ninyo ngayon. Opo, nabully po ako, pero nakakangiti ako sa harap ninyong lahat ngayon kasi naturuan ako ng bullying na mahalin yung sarili ko. Maraming salamat.